Sa bansang Pilipinas, ang motorsiklo ay hindi lamang isang sasakyan. Ito'y simbolo ng pang-araw-araw na pakikibaka, kaginhawahan at pag-asa ng maraming Pilipino. Sa mga makikipot na eskinita ng lungsod, sa mahabang kalsada ng probinsya at sa masikip na barangay na hindi kayang pasukin ng malalaking sasakyan, ang motorsiklo ang nagsisilbing pangunahing paraan ng transportasyon. Dahil dito, patuloy na lumalawak ang industriya ng motorsiklo sa bansa. Hindi lamang para sa mga kilalang international na tatak, kundi pati na rin para sa mga alternatibong brand na naglalayong magbigay ng mas abot kayang solusyon. Isa sa mga brand na umusbong at nakilala sa ganitong konteksto ay ang Motoposh. Bagamat hindi kasing tanyag ng mga higante sa industriya, ang Motoposh ay naging pamilyar na pangalan sa maraming Pilipino, lalo na sa mga naghahanap ng murang motorsiklo para sa personal na gamit o pangkabuhayan. Ang Motoposh ay hindi isang brand na may malinaw at detalyadong kasaysayan na madaling matagpuan sa mga opisyal na tala gaya ng mga kilalang Japanese manufacturers. Sa halip, ang pag-usbong nito sa Pilipinas ay masasabing tahimik ngunit tuloy-tuloy. Lumitaw ito sa merkado sa pamamagitan ng mga lokal na distributor at dealer na nag-aalok ng murang motorsiklo para sa masa. Sa mga unang taon ng pagpasok nito, ang Motoposh ay hindi agad napansin sa mainstream na merkado. Ngunit unti-unti itong nakilala sa mga probinsya at malalayong lugar kung saan mas mahalaga ang presyo kaysa sa prestihiyoso ng brand. Karaniwang iniugnay ang Motoposh sa mga kumpanyang Pilipino na nag-ooperate bilang distributor ng iba't ibang uri ng sasakyan at appliances. Isa sa mga dalas mabanggit sa kontekstong ito ay ang Exponent Conca Group Incorporated, isang kumpanyang kilala sa pamamahagi ng iba't ibang produkto na pangkonsumo sa bansa. Bagamat hindi malinaw kung ang Motoposh ay may sariling pabrika o direktang pagmamayari ng isang kumpanya, malinaw ang brand ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng pag-aangkat at pagbebenta ng mga motorsiklong dinisenyo upang maging abot kaya para sa karaniwang Pilipino. Sa halip na mag-focus sa high performance o high-end na teknolohiya, ang Motoposh ay pumasok sa merkado bilang praktikal na opsyon. Ang disenyo, makina at mga piyesa nito ay kadalasang batay sa mga subok na konsepto sa industriya ng motorsiklo, partikularly ang mga napatunayan ng epektibo sa pang-araw-araw na biyahe at pang-negosyong gamit. Isa sa madalas itanong tungkol sa Motoposh ay kung ito ba ay tunay na gawang Pilipino at kung ito ay may tuturing na isang Pinoy brand. Sa aspetong ito, mahalagang linawin ang pagkakaiba ng Pinoy brand at gawang Pilipinas. Ang Motoposh ay maaaring ituring na isang brand na pinamamahalaan at ibinebenta sa Pilipinas ng mga Pilipinong kumpanya. Ngunit ang aktual na paggawa ng mga motorsiklo nito ay kadalasang nagmumula sa labas ng bansa, partikular sa China o iba pang bansang may kakayahang mag-manufacture ng murang motorsiklo sa malaking bilang. Kadalasan, ang ganitong uri ng negosyo ay tinatawag na rebranding o private labeling, kung saan ang isang lokal na kumpanya ay nag-order ng mga unit mula sa foreign manufacturers, inaangkop ang disenyo at specifications ayon sa lokal na merkado at ibinebenta ang produkto sa ilalim ng sariling tatak. Dahil dito, bagamat may Filipino involvement sa distribution, marketing at after-sales service, hindi masasabi na ang Motoposh ay ganap na disenyo at ginawa sa Pilipinas mula sa simula hanggang dulo. Gayunpaman, sa mata ng maraming mamimili, hindi ito malaking issue. Para sa kanila, mas mahalaga ang tanong kung ang motorsiklo ay kayang gampanan ang kanyang pangangailangan, kung ito ay abot kaya at kung may sapat na suporta sa piyesa at serbisyo. Sa ganitong pananaw, ang Motoposh ay tinuturing pa rin ng ilan bilang tatak para sa Pilipino kahit hindi ito ganap na gawang Pilipinas. Maraming dahilan kung bakit nakahanap ng puwang ang Motoposh sa puso at bulsa ng mga Pinoy. Una at ang pinakamahalaga ay ang presyo. Sa isang bansa kung saan ang malaking bahagi ng populasyon ay kabilang sa low hanggang middle income bracket, ang kakayahang bumili ng motorsiklo sa mas mababang halaga ay isang napakalaking bentahe. Ang mga unit ng Motoposh ay karaniwang mas mura kumpara sa kilalang mga Japanese brand. Minsan ay kalahati pa ang presyo, depende sa modelo. Ikalawa, ang Motoposh ay madalas i-market bilang motorsiklong praktikal at madaling alagaan. Para sa mga rider na ang pangunahing layunin ay makarating sa trabaho o makapamasahe ng pamilya, hindi kinakailangan ng mataas na horsepower o advanced na electronics. Ang mahalaga ay maaasahan ng makina, hindi masyadong magastos sa gasolina at madaling kumpunuhin. Sa ganitong aspeto, maraming Pinoy ang handang isugal ang brand prestige kapalit ng mas murang puhunan.
Ikatlo, ang presensya ng Moto Push sa mga probinsya ay isang malaking salik sa popularidad nito. Sa mga lugar kung saan limitado ang dealership ng malalaking brand, ang Moto Push ay madaling matagpuan. May mga dealer na nag-aalok ng installment plans, mababang down payment at minsan ay mas maluwag na requirements, bagay na kaakit-akit sa mga first-time buyers. Bukod dito, malaki rin ang papel ng kultura ng diskarte sa pagtangkilik sa Moto Push. Maraming Pilipino ang bumibili ng motorsiklo hindi lamang para sa personal na biyahe, kundi bilang puhunan sa kabuhayan, gaya ng tricycle operation, delivery services at iba pang mga transportasyong pangnegosyo. Dahil mas bababa ang initial cost ng Moto Push, mas mabilis itong nababawi at nagiging kita. Sa paglipas ng panahon, naglabas ang Moto Push ng iba't ibang modelo na tumutugon sa iba't ibang pangailangan ng merkado. Isa sa mga pinakakilala ay ang Moto Push Pinoy 125. Ang modelong ito ay madalas ituring na simbolo ng brand. Dahil sa pangalan pa lamang ay malinaw na target nito ang lokal na merkado. Ito ay isang underbone motorcycle na may simpleng disenyo, sapat na lakas para sa araw-araw na biyahe at mababang konsumo sa gasolina. Kasunod nito ay ang Moto Push Pinoy 155 na nag-aalok ng mas mataas na displacement para sa mga rider na nangangailangan ng kaunting dagdag na lakas, lalo na sa mas mahabang biyahe o sa mga lugar na may paakyat na kalsada. Mayroon din ang Moto Push ng mga modelong tulad ng Bida 110 na nakatuon sa entry-level market at mga 150cc models gaya ng Evo at Typhoon series na bahagyang mas agresibong itsura at performance. Hindi rin mawawala ang mga modelong idinisenyo para sa tricycle conversion. Sa Pilipinas, kung saan ang tricycle ay isa sa mga pangunahing pampublikong sasakyan, ang pagkakaroon ng motorsiklong kayang i-convert bilang trike ay isang napakalaking bentahe. Ang Moto Push ay nag-aalok ng mga unit na akma para sa ganitong gamit na may mas matibay na frame at simpleng mechanical na disenyo. Isa sa pinakamalakas na sandata ng Moto Push ay ang presyo sa kasalukuyang merkado. Ang mga pangunahing modelo nito ay karaniwang nasa pagitan ng humigit kumulang 39,000 piso hanggang 46,000 piso para sa mga underbone at basic street bikes. Ang mga modelong may mas mataas na displacement o special na configuration ay maaaring umabot ng mas mataas na halaga, ngunit kadalasan ay nananatili pa rin itong mas mura kumpara sa mga kakumpetensya. Bukod sa cash price, mahalaga ring banggitin ang accessibility ng Moto Push sa pamamagitan ng installment options. Maraming dealer na nag-aalok ng mababang down payment at hulugang kayang pasanin ng karaniwang manggagawa. Sa ganitong paraan, ang Moto Push ay nagiging mas madaling maabot ng mas maraming Pilipino, lalo na ang mga first-time motorcycle owners. Sa kabila ng popularidad nito, hindi rin ligtas ang Moto Push sa mga kontrobersiya at kritisismo. Isa sa mga pangunahing issue na ibinabato laban sa brand ay ang kalidad ng ilang unit. May mga rider na nagbabahagi ng karanasan tungkol sa mas mabilis na pagkasira ng ilang pyesa, mas maingay na makina o kakulangan sa refinement kung ikukumpara sa mas kilalang brand. Mayroon ding mga usapin tungkol sa availability ng pyesa at after-sales support. Bagamat may mga dealer ang Moto Push sa iba't ibang lugar, hindi ito kasing lawak ng network ng mga Japanese brands. Dahil dito, may ilang rider na nahihirapan makahanap ng original parts o umaasa sa compatible parts mula sa ibang brand. Isa pang madalas pag-usapan ay ang disenyo ng mga unit ng Moto Push na minsan ay inaakusahan ng kahawig o inspirasyon mula sa existing models na ibang brand. Para sa ilan, ito ay normal sa industriya ng murang motorsiklo, ngunit para sa iba, ito ay nagiging dahilan upang questionin ang originality ng brand. Gayunpaman, mahalagang tandaan na maraming kontrobersiyang nagmumula rin sa maling inaasahan. May mga bumibili ng Moto Push na umaasang makakakuha ng kalidad na kapantay ng mas mahal na brand, kahit na mas mababa ang presyo. Sa ganitong kaso, ang pagkadismaya ay nagiging mas malakas kaysa sa makatotohanang pagsusuri ng value for money. Sa ngayon, nananatiling aktibo ang Moto Push sa merkado ng motorsiklo sa Pilipinas. Patuloy itong nakikita sa mga dealership lalo na sa mga probinsya at second-tier cities. Habang patuloy ang pagunlad ng ekonomiya at tumataas ang demand para sa personal at pangnegosyong transportasyon, may lugar pa rin ang mga brand tulad ng Moto Push na nag-aalok ng abot-kayang alternatibo. Gayunpaman, naharap din ito sa mas matinding kompetisyon. Dumadami ang mga Chinese at Southeast Asian brands na pumapasok sa merkado na nag-aalok din ng murang motorsiklo na may mga modernong features. Dahil dito, ang hinaharap ng Moto Push ay nakasalalay sa kakayahan nitong pagbutihin ang kalidad, palawakin ang mga after-sales support at panatilihin ang tiwala ng mga mamimili.
Ang Moto Push motorcycle ay isang malinaw na representasyon ng isang brand na isinilang at lumago dahil sa pangangailangan ng merkado. Hindi man ito ganap na gawang Pilipinas o itinuturing na premium brand, hindi may kakailangang papel nito sa pagbibigay ng alternatibong transportasyon sa maraming Pinoy. Sa pamamagitan ng mababang presyo, praktikal na disenyo at accessibility, nagawa nitong makapasok sa isang merkado na dominado ng mas malalaking pangalan. Sa huli, ang Moto Push ay hindi lamang usapin ng makina o brand name. Ito ay salamin ng realidad ng maraming Pilipino, ang paghahanap ng solusyon na sapat at kayang tumugon sa pang-araw-araw na pangangailangan. At hanggat may mga Pilipinong nangangailangan ng ganitong uri ng motorsiklo, mananatiling bahagi ng kalsada at kwento ng bansa ang Moto Push.